Hello, good evening, good afternoon, good morning sa ating lahat. Ikaw ba'y OFW, negosyante, or empleyado na nagbabalak na kukuha ng lupa? Or mayroon ng lupa na gawing sakahan bilang isang negosyo? Halika't ating pag-usapan ang mga posibleng magiging problema at magbibigay din ako ng tips kung paano din natin pwedeng masolusyonan ang mga problema na yon based sa aking experience bilang isang farmer at the same time magtatrabaho din. Ngayon lang tayo nagkakilala. Ako pala si Nevin Canitan, isang advocate sa low carb and fasting lifestyle. And isang advocate din sa pagmahal ng ating pamilya at sa ating kapwa Pilipino and sa ating kalikasan. Unang-una, simulan muna natin sa kwento. So ako ay isang anak magsasaka at lumaki kami na pagsasaka ang source of income. Kaming mga kapatid ay tinuturuan ng aming magulang kung paano magsasaka at kung paano magsipag. Nung kami ay kabataan pa hanggang lumaki. At dahil sa pagsasaka, almost lahat kami ay nakapagtapos ng pag-aaral, lalong-lalo na sa kolehiyo. And of course, inisip po namin, nung nakatapos kami sa pag-aaral, ay iwanan yung bukirin at mag-focus na lang sa aming trabaho at ang aming ama muna ang magtatrabaho sa aming lupain bilang isang tenant, kasi tenant naman talaga kami noon mula pa. Nung mayroon na rin na kaming pambili ng sariling lupa at nag-ambagan kaming magkapatid, so nakakuha kami ng more or less 7 hectares na tituladong lupa. Papasalamat kami sa Panginoon na at least kahit pa paano mayroon din tayong nakuhang lupa para din na mayroon na kaming ownership. At dahil nasa trabaho pa kami, ibang tao ang namamahala sa amin, sakahan. At kami ay naglabas of course ng pera para mas ma-develop pa ang sakahan namin. Hindi ito nagtagumpay gaya ng inaasahan. Dito ko na-realize kung gaano kahalaga ang physical na presensya natin as owner doon sa farm. At kung paano kahit kami pinalaki na may dumi ang kamay o nadumihan ang kamay sa pagiging magsasaka ay isang marangal naman na propesyon talaga yung isang pagsasaka. At doon din kami nahubog ang aming pagkatao. So ngayon, magbibigay tayo ng mga problema na pwede ninyo ding maranasan kung kayo ay magsasaka na hindi hands-on doon sa inyong mga sakahan. At ginawa din ninyo bilang isang negosyo. Kasi siyempre naglalabas tayo ng pera. So, inisip natin na may bumabalik sa atin. Unang-una, mahina ang pamahala ng pananim. Isang mga problema talaga yung pag-manage ng inyong sakahan. Magiging mahina yan pag wala ka mismo sa pisikal. Kapag hindi ka pisikal na naroon, nawala yung tama mong koneksyon doon sa kondisyon ng inyong pananim. So, very important yan. Maraming pwedeng mangyari sa isang maikling panahon. Lalong-lalo na kung may sakit, peste, o kahit hindi tamang patubig. Pwede itong magdulot ng malaking pagkalugi. So, pwede nating solusyonan ito sa pamamagitan ng
of course, madalas na inspection. So, paano natin magiging madalas na inspection kung wala tayo doon? So, pinakaano talaga dyan is mayroon tayong maasahan na tao. Yun ang isa sa mga importante. At kung pwede, may mga technology naman tayo, pwede nating itas yung tao na yun na picturean or mag-ano ng video para at least kahit pa paano yung connection natin doon sa farm ay nandoon at saka yung heart natin ay manatiling ganado lalo na sa pagsasaka. Siguraduhin na ikaw o ang taong pinagkatiwalaan mo ay regular na binabantayan ang mga pananim. Maaring makatulong ang teknolohiya tulad ng sistema ng irigasyon na pwede mong kontrolin. At ang importante na maintindihan ng tao mo na hindi lang simpleng pagsasaka ang pinasukan ninyo. Kung hindi, isa itong negosyo at tumustos kayo or tumustos ito sa mga pangailangan din ng bawat isa sa inyo. At of course, naglabas kayo ng pera para maayos yung inyong farm. Pangalawang problema, magiging problema, mababang produktidad ng manggagawa. Kapag hindi ka nagkaroon ng magandang management, even nasa malayo ka, maaring mawala ng motibasyon o malasakit ang mga manggagawa sa kanilang trabaho. At yung pagiging close din nila sa inyo. Kasi wala silang masusumbungan sa mga problema. At hindi nila na-feel na nandoon yung isip at puso nyo sa ginagawa din nila bilang isang owner ng farm. Kung walang tamang pangangalaga, nagiging hindi maayos ang kanilang trabaho. May mga pagkakamali o kaya may mga hindi tapat na mga manggagawa. So pwede nating solusyonan ito. At isa din na natutunan ko ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang matibay at maaasahang team. So paulit-ulit talaga yung team natin at saka yung magtakda ng malinaw na layunin at bigyan ng gantimpala ang magandang performance. Ang isang mahusay na team na nasa ilalim ng inyong pamamahala kahit nasa malayo kayo ay makakatulong upang maiwasan ang maraming abala. Importante din ang training ng mga manggagawa sa mga gawain nila. Pwede silang ipadala mag-OJT sa mga halintulad na mga farm para madagdagan ang kanilang karunungan at ang teknolohiya sa inyong sakahan. Magiging another problem, maling pamamahala ng pananalapi. Very important yan, yung financial management. Madaling mawala ang focus sa pananalapi kapag hindi mo ito personal na ima-manage or imaniobra. Napansin ko na ang gastos sa sakahan ay tumataas at ang kita ay mas mababa kaysa sa mga inasahan. So yun ang isa sa mga experience namin. So ang magiging solusyon yan, mahalaga ang manatili ang inyong panalapi sa tamang lugar sa pamamagitan ng pagkuha ng isang tagapamahala or ikaw mismo nagmonitor sa inyong negosyo. O pwede ring magkuha ng mga software na pwedeng magagamit at masubaybayan ang bawat transaksyon, input and output sa inyong farm. Magpakita ng pagiging hands-on sa inyong budgeting at gastusin. At siguraduhin na uunawaan mo kung saan napupunta ang inyong pera kahit hindi ka araw-araw nasa bukirin. Ang pinakamalaking hamon at
ang kalaban dito ay naranasan namin bilang isang magsasaka ay ang balansihin ang pagtanggap ng makabagong idea ng agribusiness at ang pagpahalaga ng mga tradisyonal na namana natin sa ating mga kanuno-nunuan. Ang agrikultura ay hindi lamang isang pamumuhay kundi isang paniniwala sa sipag, pasensya at katatagan. Bilang isang magsasaka at aspiring entrepreneur, naniwala ako na kailangan natin pagsamahin ang tradisyon at inobasyon. Yun ang pinaka-importante, yung innovation sa panahon ngayon. Hindi madali ang paglalakbay na ito, pero ito ay isang paglalakbay na sulit gawin at siguradong nakakabawas ng stress kapag nasa farm ka at nakita mo na lumago na ito. Ang importante, ma-feel mo na ng inyong mga tauhan na nandyan ka. Ang inyong presensya at damdamin sa inyong negosyong sakahan. So, sa ngayon, sa bilang pagtatapos, I will invite you to join our journey at matuto, lalago, magiging mas magaling tayo sa ating minimithi bilang isang magsasaka. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-follow ang aking Facebook page. Ang link ay ilagay ko sa baba para sa mga updates natin sa ating sakahan. Again, huwag kalimutang i-like ang mga video kung nagustuhan nyo, i-share ito sa may mga interes sa agrikultura o entrepreneurship at mag-subscribe para sa higit pang mga content. Abangan ang mga sumunod na video kung saan ibabahagi ko ang aking karanasan at kaalaman sa pagsasaka bilang isang aspiring entrepreneur. Gawin natin mas maganda ang agrikultura para sa lahat. Salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa sunod na video.